Hello, isang mapagpalang gabi sa bawat isa mga kapatid at kaibigan, mga sumusubaybay sa atin pong live streaming dito sa Jesus Our Hope International Assemblies Dait. Sa muli ako po si Pastor Rudy Sumayaw, makakasama niyo sa loob ng 30 minutes upang tayo po mag-aral ng salita ng Panginoon na magiging gabay at ilaw po sa ating pang-araw-araw na buhay spiritual at maging sa atin pong pamilya at sa pamayanan. Pagpalain po kayo mga kapatid, saan man kayo nakalocate, saan man kayo naka-base ngayon, abutin kayo ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Happy viewing to every one of us. Ang topic po natin ngayon mga kapatid is about who is Jesus? Sino ang Panginoong Hesus? Sino siya? Ipapakilala ko sa inyo ngayon ang Panginoon na kinikilala nating Diyos, ang Panginoong Hesus, kung sino siya para po sa kaalaman ng mga baguhan at maging sa mga datihan para po mas gamay ninyo kung paano nyo sa ipipresent sa iba, sa inyong mga kamag-anak o sa inyong mga kaibigan o sa sino mang nagtatanong po sa inyong patungkol sa kung sino si Jesus. Alam nyo sa mundo maraming Jesus. May Jesus sa sabungan, may Jesus na nasa kulungan, may Jesus na hindi mo maintindihan, basta pangalan lang na Jesus. Yung qualification, yung dignity tungkol sa itong Panginoong Jesus natin ay medyo naagaw ng iba, pero kailangang ma-restore sa pamamagitan po ng pagtuturo natin sa mga tao. Okay? Who is Jesus? Jesus is the Son of God. Ayan po ang isang malinaw dyan. Jesus is the Son of God. That is point number 1. Si Jesus ay anak ng Diyos. Basahin po natin itong explanation nitong angel. Ang explanation nito ay galing po sa anghel na nag-announce kay Maria bago pa siya nagbuntis kay Jesus sa physical. Ito po ay announcement ng angel. Sa aklat po ng Lucas 1:32. He will be very great. Ang pinagpatungkulan po ang Panginoong Hesus dito. He will be very great and will be called the name, or will be called Son of the Most High. Will be called the Son of the Most High. Ito po ay Panginoong Hesus. The Lord God will give him the throne of his ancestor David. Ang sabi, ang pangalan niya ay magiging great and will be called the Son of the Most High. Sa ibang translation, Son of God. Magiging po siyang, ang pangalan niya is the Son of God. Isa po ito sa katawagan sa Panginoong Hesus kung sino siya. Ang ibig sabihin ng word ang ibig sabihin po ng Jesus is Savior. Jesus means Savior. Kaya yan ang ipinangalan sa kanya kasi ang kahulugan niyan, Savior. And Savior kasi siya po ay Son of God. Ayun po sa ating nabasa. So that's the first point who Jesus is. Jesus is the Son of God. Okay? So malinaw po yan. Ang Diyos natin, ang kinikilala nating Panginoon, hindi anak ng kung sino, kundi definitely ang pinakamalalim na kahulugan at dahilan dito ba't siya sinilang ang pangalan niya, He is the Son of the Most High or He is the Son of God. Okay? Ayan po. Itong tungkol dito sa Panginoong Hesus, medyo komplikado kasi lalo doon sa mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Complicated dyan. Kung hindi pinapaniwala ang si Jesus ay Diyos, maraming conflict na lilitaw po dito sa banal na kasulatan. Dahil tinitwist po ng ibang mga tao o ibang paniniwala ang reality. Ito po yung mga nagpapatunay, ilang part lang sapagkat napakaraming po nito. Isa lang o nagkakailan lang sa mga basic ang aking pong babasahin sa inyo. Na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Okay? Book of John. Sa libro po ni John o ni Saint John, mayroon pong tinutukoy sa chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1, ganito po ang sabi. In the beginning was the Word. Already existed.
The Word existed. The Word, ang salita. The Word was with God and the Word was God. Yan. Pinag-usapan dito, Word muna. In the beginning, the Word dyan. And the Word was with God, and the Word was God. Yung Word, God. Sino yung Word? The Word is no other than Jesus is the Word. So the Word became human and made His home among us. Yung Word ay naging tao. Ang taong yun, na kinilalang tao, but God, He is Jesus Christ. Yan. The Word became human and made His home among us. Nanirahan po sa atin. He was full of unfailing love and faithfulness. At tinutukoy po yung Word. He was full of unfailing love and faithfulness. And He have seen His glory. And we have seen His glory. Nakita natin yung kanyang kaluwalhatian. The glory of the Father's one and only Son. Nakita po, yung one and only Son, He is Jesus Christ. Ang glory ng Ama nasa Kanya. Doon sa Word. The Word was with God and the Word was God and dwell among us. Ito tinutukoy na yung Word, si Jesus Christ is God. Okay, so, kung intindihin natin mabuti, talagang ang Panginoong Hesus, Diyos yan, na nagkatawang tao. Kaya pag sinabing nagkatawang tao, hindi po tao, nagkatawang tao. Kasi yung Diyos nagkatawang tao, for a purpose. Okay? So, yan po. Jesus came to the world for a special purpose. Kaya nagkatawang tao siya for a special purpose. Number one purpose, to rescue mankind from Satan's power. Ang purpose ni Jesus Christ sa pupunta rito is to rescue mankind from Satan's power. Kasi ang sangkatauhan mula kay Adam ay napailalim na sa kapangyarihan ng kasalanan because of deception of Satan. At voluntarily, yung authority na binigay sa tao, voluntarily ay isinurrender, ipinailalim sa kapangyarihan ni Satanas through deception. Kaya doon sa Garden of Eden, sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay kung kakain kayo niyan. Sa halip, magiging kayong parang Diyos. Kaya nadaya yung tao. Ganun ba? Hindi magandang magkain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at tama o ng good or evil. Kaya kumain, na-deceive, and voluntarily kumitas, voluntarily kumain, at voluntarily nahulog sa kasalanan yung tao. At napailalim na siya sa kapangyarihan ng kaaway. Pero Jesus came to rescue mankind from the power of Satan. Ayan po ang isang purpose. Tingnan natin. Luke chapter 19 verse 10. Tingnan po natin ang talatang yan. Luke chapter 19 verse 10. Tingnan natin yan, Lucas. Luke chapter 19 verse 10. Yan, ito po. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. Ang anak ng tao, anak ng Diyos, ay nagpunta po rito upang hahanapin at ililigtas ang mga nawawala. Dahil napailalim sa kapangyarihan ni Satan. Yan, to rescue from Satan's power. Yan po ang isang purpose. Kaya kung nasa ilalim ng kasalanan, ng kapangyarihan ni Satanas ang isang tao,
Nasa ilalim ng sakit, nasa ilalim ng sumpa, nasa ilalim ng maraming bisyo, na mukhang mahirap nang maawat pa sa mga bisyo, matigas ang ulo, rebelde at iba pa. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Walang imposible sa Panginoon. Hinahanap siya ni Lord. Kung may kilala kayong ganyan, may kamag-anak kayong ganyan, hinahanap siya ni Lord. Gusto siyang iligtas ng Panginoon. Jesus came to seek and save the lost. Yan po ang isang layunin ni Jesus, kaya nagpunta po siya rito. Number 2, to give His life as a ransom to buy us back. Upang ibigay ang kanyang buhay, upang maging pangtubos sa atin, upang maibalik tayo sa Panginoon. Tingnan natin, Matthew 20:28. Matthew 20, verse 28. Ito po ang sabi. For even the Son of Man came not to be served, but to serve other and to give His life as a ransom for many. Nagpunta po dito ang anak ng Diyos, hindi upang pagsilbihan siya, kundi upang magsilbi at upang ang kanyang buhay ay ibigay upang pangtubos sa marami. Ransom for many. Yan po ang tinutukoy dito. Nagpunta rito si Lord, hindi para magpasikat, hindi para gawin tayong robot, hindi para diktahan tayo, kundi upang ibigay ang kanyang buhay bilang pangtubos sa marami, sa kanilang mga kasalanan. Bakit tutubusin? Kasi nadaya nga. Parang sa mundong ito, lumabas na legal na ang pangyayari na ang tao pag-aari na ni Satanas. Sa isang illegal, sa isang kadayaan, nangyari pong ganun sa tingin ng maraming tao. And legally, yung tao gumagawa ng yun na talaga ang routine. Natural kasi sa tao, sabi nila, siyempre tao magkakasala, siyempre tao makasalanan. Yan na talaga tayo. Wala na tayong pag-asa. Yan talaga tayo. Walang taong perfect, walang taong walang sala, walang taong kilala ang Diyos, walang tao makapagsabing ligtas siya. Hindi niya masasabi yan. Sino baga niya ang taong nagsabing ligtas siya? Nakapunta na ba siya doon sa langit? Yung marami na tayo mga prinsipyo na nagpapatunay na sarili tayo ni Satan. Yun ang ating pakaintindi, yun ang ating belief na hopeless na tayo. Ang tao pag namatay, wala na. Ang tao pag namatay, tapos na. O yun po ang sabi ng mga iba. Kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Wala silang karanasan. Hindi nila naintindihan kung anong purpose ng pagkapunta dito nila. Talagang sa tingin ng buong mundo, ang tao sarili ni Satanas, kaya alipin sa kasalanan. But Jesus came to give His life for a ransom for many. Bakit many? Kasi hindi naman lahat maniniwala. Yung ayaw maniwala, hindi ka kasama sa matutubos. Those who believe shall be saved, but those who are not shall be condemned. O yun, hindi matutubos sila kasi ayaw maniwala. Kaya pag naniniwala ka na wala ka ng pag-asa, walang taong matino, lahat makasalanan. Pag hanggang doon na lang belief natin, kawawa tayo sa lahat. Dahil si Jesus ay nagpunta rito as a ransom for you, for many, for me, for others. As a ransom, pantubos. Dahil yun na ang naging kalakaran sa mundo. Pantubos. At pag natubos na, mayroon ng may-ari niyan. Sinong may-aring bago? Yung tumubos. Sabi ng Romans 6:23, all have sinned and come short of the glory of God. Hindi umabot sa kaluwalhatian ni Lord. Dahil naalipin ni Satanas, hindi na naging karapat-dapat sa Panginoon. Pero ang Panginoong Jesus nagpunta rito to save us and to be a ransom upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Anong kasalanan man mayroon? Bayad doon sa ibinayad ni Lord na kanyang banal na dugo at makapangyarihang dugo. Walang ibang pangtubos sa kasalanan ng tao kundi yung banal na dugo ni Jesus na nabuhos sa cross of Calvary. Kaya ikaw, kung naintindihan mo, kung ano man ang kasalanang mayroon ka, kung bago ka lang,
Anuman ang kabigatan o hadlang na sinasabi mo, lahat yan sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinubos, binayaran ng Panginoon. Kung mananampalataya ka, ngayon malaya ka na, natubos ka na. But you are now belongs to Jesus. Hindi ka na belongs to Satan na nagmamay-ari sa iyo. Okay? Belongs to Jesus ka na. Number 3, kaya nagpunta dito ang Panginoong Hesus. Kaya ipinanganak siya rito sa mundo to destroy the works of Satan in our lives. Anong mga works ni Satan sa ating buhay? Mga kasalanan, mga kapatid, mga kasalanan sa isip, sa mga ginagawa ng kamay natin, sa mga lakad natin, sa puso natin, sa ating mga pangarap, sa ating ugali, sa lahat-lahat sa buong katauhan natin. Maraming ginagawa si Satanas. Ang maging sakim, ang maging hindi naniniwala sa Lord, ang magnakaw, ang gumawa ng anumang kasamaan, ang mga lakad natin hindi maayos sa paningin ng Diyos. Yan po'y mga kasalanan, na yan po'y mga gawa ni Satanas. Dahil hinubog tayo ni Satanas na ganyan, mga takbo ng mundo, mga worldly things, mga worldly lust, hinubog tayo ng ganyan ni Satanas dito sa mundo. Pero nandito si Lord to destroy the works of Satan in your life and in my life. Kaya nga ang sino mang na kay Kristo Jesus na, tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay ng sapusuan or sincero ng buong kalooban. Pag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, lahat ng mga lumang bagay, mga masasamang bagay, kasalanan, papawiin lahat ni Lord, patatawarin pag pinagsisihan mo at ikaw ay magiging bagong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. All things passed away. And now, He is a new creation. Kasi, dinestroy ni Lord yung lahat ng mga bondages, lahat ng mga works ni Satan sa buhay natin. Magiging bagong nilalang tayo, mga kapatid at kaibigan. Kahit gaano kasama, kahit gaano ka-imposible. For example, si Saint Paul nung hindi pa si Saint Paul, persecutor pa siya si Saulo. Ang trabaho niya, pumatay, mangharas, mambugbog, mag-terrorize sa mga Kristiyano. Pero dahil ang Panginoong Hesus ay buhay at totoo, habang hinahabol niya ang mga Kristiyano doon sa road of Damascus, biglang kumislap galing sa langit ang isang kislap na maliwanag. Tinamaan si Saulo na nakasakay sa kabayo. Nahulog siya. At ang nahulog na bulag, hindi siya nakakita. Ang naisip niya nagtanong, sino ka? Ang sabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sa iyo na sumikan sa matalas. Yan. Yan po ang sabi nung boses na nandinig niya. Mula noon nanampalataya siya. At yung kanyang katigasan ng loob, yung kanyang kasalanan, yung kanyang mga motibo, yung magawa ng kamay niya, siya yung nagpapapatay sa tao, marami siyang impluensya, nabago lahat yun. Binago ng Diyos. Binago ng Panginoong Hesus. Hanggang sa naging apostol siya. Ngayon, sino ang malupit? Sino ang higit na masama at nakakatakot? Ikaw o si Saulo? Of course, si Saulo. Marunong ito, marunong sa legal, marunong mangharas, may influensya, may mga tauhan, malakas sa mga pinuno. At higit sa lahat, tuso. Marami na siyang ipinapatay. Pero nang nakatagpuan niya ang Panginoong Hesus, nabago ang kanyang buhay at naging San Pablo or Saint Paul ngayon. Pagpalain ng Panginoon, gaano man kabigat ng kasalanan natin, kung tatalikuran natin, ipapaubayan natin sa Panginoon, babaguhin tayo at i-destroy ni Jesus Christ ang mga works of Satan sa ating buhay. Okay? Ayun po yan sa 1 John chapter 3 verse 8. Yung tinalakay nating Jesus came to destroy the works of the enemy. Number 4, to give us eternal life. Nagpunta rito si Jesus, ang ating Panginoon, to give us eternal life. Anong sabi sa 1 John 5:11? Tingnan po natin, 1 John 5:11. Ganito po ang sabi.
And this is what God has testified. Ito ang testimony ng Diyos. He was given us eternal life. And this life is in His Son. This life is in His Son. Sa verse 12, whosoever has the Son has life. Whosoever does not have God's Son does not have life. Naparito ang Panginoon nag-witness at nagbigay ng eternal life. And this life is in His Son. Ang eternal life ay masusumpungan sa kanyang anak na si Jesus. Ito po ang testimony ng Panginoon, ng Diyos Ama. Nasa kanyang anak na si Jesus ang eternal life. Kaya nga, kung sino man daw mayroon ng anak na ito, nasa kanyang Panginoong Jesus, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ang sino mang wala sa kanya ang Panginoong Jesus, wala rin siyang buhay. Ang tanong mga kapatid, ikaw ba, nasa buhay mo na ang Panginoong Jesus? Aanyayahan kita na siguraduhin mong during this lesson, lalo kung baguhan ka lang o kung dati na, mga kapatid, ito ang paraan na makausap natin, masisira natin, ay pagpapalain ng Diyos. At nasa kanila ang buhay, ang eternal life, kung ang Panginoong Jesus ay tatanggapin sa kanilang mga buhay ng tapatan. Dahil ang mayroong Panginoong Yesus sa kanyang buhay, mayroong buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako. That is His purpose, to give us eternal life. Number 5, to give us new birth. New birth into the family of God. Ibigyan tayo ng, sabi natin, new family. Bagong kapanganakan sa bagong pamilya. Wow, that's beautiful. Ang isang purpose niya rito, kung ang pamilya natin, sa tingin natin, ano ng pamilya ko to? Parang mukhang pamilyang di malas. Umaga pa lang, nagmumurahan na. Lagi na lang magulo. Lagi nag-aaway. Hindi nagkakasundo. Parang impyerno yung tahanan. Hindi naman lahat na tahanan ganyan. Pero mayroong mga ganyan. Kaya nga, minsan nagpapatayan pa sa bahay. Minsan nagbubugbugan, etc. Minsan ginagawang sugalan yung bahay, mas lalong magulo. Nagsisigawan, maaga pa, gabi na nagsisigawan, parang impyerno yung bahay. Ano po? So, sa ganong situation, ang ganun kagulong pamilya, ibig sabihin, mayroong namamayaning kasalanan. Wala doon ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoon, He is the Prince of Peace. Prinsipe siya ng kapayapaan. Kaya nagpunta siya rito to give us new birth and new family. Tingnan natin ng John 1:12. Aklat ng John. Ito po ang sabi. Sa aklat ng John chapter 1, verse 12. But to all who believe in Him and accept Him, He gave the right to become children of God. To all who believe and accept Him, believe and accept, He gave right to become children of God. So ang ganda, kung ano man kalagayan ng pamilya mo, parang sa tingin mo, di malas yung pamilya mo, ito na yung pampaswerte. Sa Espanyol, pampaswerte. Ito na yung pagkakataon sa isang bagong pamilyang mapayapa, masaya, at kumpleto. Ang Panginoong Hesus, pag inuna mo sa pamilya mo, kahit baguhan ka palang magpamilya, o dati ka na nagpapamilya, o matanda ka na sa pagpapamilya, kung mabuti ang pamilya mo, mas aayusin ng Diyos yan. Sometimes, sinisip natin, okay yung pamilya natin. Pero pag sinipat mo, in the light of the Word of God, hindi pala okay. Yung pamilya mo pala selfish. Yung pamilya mo pala materialistic lang. Yung pamilya mo pala pulubi sa harapan ng Diyos. Bakit? Wala ka namang ginawa para sa Panginoon. Lahat lang para sa iyo. Kaya makasarili ka lang. Doon sa Creator, ni wala kang ginawa, ni wala kang nasira ng Word of God, ni wala kang naturuan tungkol sa Word of God, ni walang naging leader sa lahi mo para sa gawain ng Diyos. At ikaw mismo, parang wala ka malang nagawa para sa Diyos. Parang lahat lang sa pamilya mo at sa sarili mo lang. Pero akala mo okay na pamilya mo. That is a big mistake. Ang sabi doon sa aklat ng Lucas, mayamang hungkag, mayamang hangal. Yan. So ayaw ng Diyos na maging ganun tayo.
He give us a new family at mayroong new birth sa atin po na ibinigay ang Diyos. Pag tinanggap natin ang Panginoon as our Lord and Savior, Jesus offered us a new family through new birth. So, tanggapin po natin yan mga kapatid. And lastly, to restore our fellowship with God and the Father. Upang magkaroon ng restoration ang pamilya natin sa Diyos at sa Ama. At pagka na-restore po yan, matatawag mo ang Panginoon Ama at Diyos. Kaya po natin sabihin, Ama ko o Panginoon ko. Nare-restore na po yan, nagkakaroon kayo ng fellowship, nakalapit ka sa Kanya, nakapagpipray ka, nakakahingi ka, nakaka-request ka, nakapagpapasalamat ka, tulad sa isang ama. Ganun na po ang relationship. Kung may problema ka, mag-pray ka, may pagpapasalamat ka, awitan mo siya, purihin mo siya, sa buhay mo, luwalatiin mo siya. Na-restore yung fellowship ng tao at ng Diyos na nahiwalay doon sa Garden of Eden, na pinalaya sila dahil sa disobedience. So ngayon, wag na tayo maging disobedient pa. Tanggapin natin, makipag-fellowship tayo sa Panginoon through prayer and offering our lives to God as a holy and acceptable to Him. Sabi sa Roma 12, verse 1 and 2. Restoring the fellowship of man to God. Yan po ang mga purpose, mga kapatid. Now, to conclude, pwede po natin gawin ngayong gabi. Nakilala na natin ang Panginoon ng kanyang purpose dito. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the only Savior. Walang ibang Savior. Jesus Christ came to make you free from the bondage of sin. Jesus Christ came bilang katubusan. Yung kasalanan mo para mabayaran, bayad ka na. Huwag ka na bumalik doon. Dito ka na sa Panginoon. Sapagkat ang kasalanan, ang kabayaran, kamatayan, kapahamakan, kahirapan, pero ang offer ng Diyos, buhay na walang hanggan na masusumpungan lang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaano kahalaga si Jesus Christ sa mundo at sa buhay natin? Pinakamahalaga sa lahat. More than your house, more than your money, more than your life, sapagkat kung wala si Lord sa buhay mo, useless ka. Nagkaroon lang ng halaga ang buhay mo dahil nandiyan ang Panginoong Hesus. Ang kinaroroonan ng anak, mayroong buhay. Pero ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos na si Jesus, walang buhay. So anong silbi ng buhay mo kung wala sa iyo si Jesus? So kaya ngayon, let's accept Jesus Christ as our Lord and Savior, brothers and sisters. Kung nanlamig ka, napalayo ka, nabackslide ka, be reconciled again. Have fellowship with God through prayer, repentance, and restoration sa Panginoon. Gawin po natin yan mga kapatid. Kung first time mo lang ngayon nakapakinig talaga, ito na gawin mo. Panginoon, tinatanggap kita sa ating buhay bilang Lord and Savior. And I believe in your word that you are the Father of life. I believe in you and I accept you as you said in John 1:12 that those who believe in you will be saved and granted to be called son and daughter of God. Those who believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. And number 3, I confess, I commit my life to you, Lord. Forgive me. And tonight, gawin mo akong isa sa iyong mga anak through Jesus Christ. Dahil tinanggap kita sa buhay ko bilang Lord and Savior, baguhin mo, Panginoon, ang buhay ko. Dahil maraming work si Satan sa buhay ko. Maraming bisyo, maraming masamang ugali, masamang pananampalataya. Baguhin mo po ako, Panginoon. Kung yan ang laman ng puso mo ngayon, tinatanggap ka ng Lord, pinapatawad ka, at mula ngayon, anak ka na ng Diyos. Magpatuloy ka na, kapatid, kaibigan. Magpatuloy ka na habang buhay. Offer your life to God and serve Him and live in His Word. Jesus Christ is the only Savior. No other one. Jesus Christ only, the Son of God. Mag-pray tayo. Salamat po, Panginoon. Bless us through this message. Nakilala ka namin, Panginoon, as a Savior of humanity. Tinubos mo kami sa kasalanan, Panginoon. You rescued us. You rescued us from the power of Satan. Naging pantubos ka, Panginoon, upang kami makapanumbalik sa iyo. Salamat po
Dinestroy mo ang work ng enemy sa aming katawan, sa aming buhay. Thank you, Lord. And now we have eternal life from you because you are the eternal life. Thank you, Jesus. And now we have a new family. We have a new birth, a spiritual birth, a new family in Jesus Christ. Thank you, Lord. And now we have a fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit. We are now belongs to your family. Thank you, Lord. Bless us ang mga nandinig ngayon, mga nakapakinig. Panginoon, pagpalain mo pong lahat. Thank you, Lord. Ano mga pangailangan ngayon ng bawat isa na nakinig, Lord, abutin mo po, Panginoon, in Jesus' name. Ano mang dalangin nila, ano mang pangailangan, abutin mo po sa pangalan ni Jesus. At ang kailang mga pamilya, abutin mo po, Panginoon. You came to save those who are lost. Bless them, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong pakikinig. And then, ang atin po mga ilang announcement. Bukas ay may patuloy po tayong kasunod na lesson dito sa topic na ito. Abangan po natin bukas sa sunod nating session. Continuation po nitong ating topic. And kung hindi nyo pa nabisita ang ating FB, iyo pong bisitahin at i-like nyo. At the same time, kung hindi nyo pa nabisita ang ating YouTube channel, bisitahin nyo din at iyong i-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Pindutin nyo yung subscribe. At ma-open po yun sa inyo. Ano mga pwede nyong tingnan doon. Mabubuksan. At makikita nyo kung ano pa mga blessing. Makapagbibigay ng encouragement po sa inyo. Mag-invite pa po kayo ng iba. Upang makinig gabi-gabi, alas 8 sa gabi. At masubaybayan yung mga nasa YouTube channels natin at yung nasa FB Live. God bless you po. Pagbati sa inyong lahat ng magandang gabi, a blessed night, and God's blessing, God's protection, God's wisdom, and care be with you always. Brothers and sisters, hasta la vista. Mga hermanos at hermanas. Amen.